Nakataas ang araw, bumabagsak ang liwanag sa maliit na apartment ni Miguel. Isang ordinaryong umaga, gumising, nagkakape, tiningnan ang cellphone. Sa gitna ng kanyang sala, may isang lumang krusipiyo na nakasabit sa dingding. Hindi niya ito napansin. Nasanay na siya. Isang dekorasyon na lang ito para sa kanya, parang lumang larawan sa sulok ng bahay na hindi na binibigyang pansin. Dati, ang krusipiyo na iyon ay nasa bahay ng kanyang lola. Isang relikya ng pananalig, laging tinatapik ng kanyang lola tuwing dadaan dito, bumubulong ng panalangin. Pero ngayon, natatakpan na ito ng alikabok, nakasabit sa dingding tulad ng iba pang lumang bagay na wala ng halaga. Habang humihigop ng kape, bumuntong hininga si Miguel. Paulit-ulit na lang ang kanyang buhay, trabaho, bahay, social media. Pagod siya. Ramdam niya ang lungkot kahit walang dahilan. Hindi naman siya kulang sa anuman, may trabaho siya, may bahay, may ilang kaibigan. Pero may kulang. Siguro, normal lang ito, bulong niya sa sarili. Biglang may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at bumungad ang kanyang matandang kapitbahay, si Aling Rosa. Miguel, anak, may ipapakiusap sana ako, anya habang nakangiti. Ano po iyon, Aling Rosa? Tanong niya habang nililigpit ang tasa. Pwede bang magdasal tayo sa bahay mamayang gabi? May nararamdaman kasi akong mabigat sa loob ng bahay ko. Alam mo naman, matanda na ako. Gusto ko lang humingi ng gabay. Napakamot si Miguel. Hindi siya madalas nagdarasal. Pero hindi rin siya makatanggi. Sige po, Aling Rosa. Anong oras po? 7:00 ng gabi. Salamat, anak. Umalis ang matanda, iniwan si Miguel na nakatingin sa kanyang lumang krusipiyo. Nang sumapit ang gabi, pumunta si Miguel sa bahay ni Aling Rosa. Nagtipon sila sa maliit niyang sala, may sinding kandila sa mesa. Kasama nila ang dalawa pang kapitbahay, si Mang Ernesto at si Clara, ang may-ari ng tindahan sa kanto. Salamat sa pagpunta, mga anak, sabi ni Aling Rosa. Gusto ko lang humingi ng gabay at proteksyon para sa ating lahat. Tahimik silang nagdasal. Nang matapos, nag-usat sila tungkol sa buhay, tungkol sa pananampalataya. Miguel, biglang sabi ni Mang Ernesto. May krusipiyo ka ba sa bahay? Meron po, bakit? Bakit hindi mo inilalagay sa isang lugar kung saan mo ito madalas makita? Ang krusipiyo, hindi lang dekorasyon. Ito ay isang paalala. Natigilan si Miguel. Matapos ang dasal, umuwi siya, at hindi niya maiwasang mapatingin muli sa lumang krusipiyo sa dingding. Lumapit siya rito, pinunasan ang alikabok gamit ang kanyang manggas. Para bang mas malinaw niyang nakita ito ngayon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, napansin niya ang maliliit na detalyeng hindi niya nabibigyang pansin dati, ang mukha ni Kristo, ang mga pako sa kanyang mga kamay, ang pagdurusa at pagmamahal na nakalarawan sa kahoy na iyon. Muling bumuntong hininga si Miguel. Ano bang sinasabi mo sa akin, ha? Mahinang tanong niya sa sarili, habang hinahaplos ang kahoy. Sa gabing iyon, nahirapan siyang makatulog. May kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya, pangamba, kuryosidad, o nostalgia. Isa lang ang sigurado niya, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na lang basta isang dekorasyon ang krusipiyo sa kanyang dingding. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Kinabukasan, nagising si Miguel na tila may bumabagabag pa rin sa kanya. Hindi siya sanay sa pakiramdam na ito, parang may tinatawag sa kanya, isang bulong na hindi niya maunawaan. Habang nakatitig siya muli sa krusipiyo sa dingding, napansin niyang tila mas buhay ito ngayon sa kanyang paningin. Nagdesisyon siyang umupo sa mesa, kinuha ang laptop at sinimulan ang paghahanap, kasaysayan ng krusipiyo. Ang unang lumitaw ay mga larawan, krusipiyo sa mga altar, sa mga simbahan, sa mga bahay. Pero hindi iyon ang gusto niyang malaman. Ang hinahanap niya ay kung paano ito nagsimula, bakit ganito kalalim ang kahulugan ng isang simpleng kahoy na may imahen ng isang ipinako. Habang binabasa ang mga artikulo, bumalik siya sa isang panahon na puno ng takot, ang Roma ng unang siglo. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Roma. Noong unang siglo, hindi katulad ngayon. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang kakaiba, ito ay isang krimen. Ang mga emperador na sina Nero at Diocletian ay kilala sa kanilang brutal na pag-uusig sa mga Kristiyano. Sa mga madidilim na katakom, nagtitipon ang mga tagasunod ni Kristo.
Dito, sa ilalim ng lupa, sila'y nagdarasal, nagkukwento, at nagtuturo ng ebanghelyo, tahimik, maingat, at may takot na baka sila'y madiskubre. Sa mga dingding ng katakom, makikita ang maliit na ukit ng krus, hindi palamuti, kundi palatandaan, narito ang pananampalataya. Isang kwento mula sa katakom. Habang binabasa niya, natisod siya sa isang lumang dokumento, isang kwento tungkol kay Marcus, isang batang Kristiyano sa Roma. Si Marcus ay anak ng isang sundalong Romano. Linid sa kaalaman ng kanyang ama, naglilingkod siya sa mga lihim na pagtitipon. Isang gabi, nahuli siya. Ngunit bago siya dinala sa kulungan, hinila niya mula sa ilalim ng kanyang damit ang maliit na krus na nakatago sa kanyang leeg. Hinalikan nito at bumulong. "Diyos ko, ako'y sayo." Pinatay si Marcus sa arena kinabukasan. Pero bago siya hatulan, itinaas niya ang kanyang kamay at iginiit ang isang simpleng tanda ng krus. Ang mga nakakita, kahit hindi Kristiyano, ay nagsabing nakita nila sa kanyang mga mata ang tapang na hindi kayang ilarawan. Pagbalik sa kasalukuyan, napabuntong hininga si Miguel. Ilang beses kaya sa buhay niya siya ay nagreklamo sa maliliit na bagay. Samantalang noong unang panahon, may mga taong nag-aalay ng buhay para sa krus na ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Aling Rosa, "Miguel, salamat sa pagpunta kagabi. Pakiramdam ko, gumaan ang loob ng bahay ko." Napangiti siya. Ngunit bago siya makasagot, may isa pang mensahe, galing kay Liza. "Kuya, lalong humina si nanay. Pwede ka bang pumunta ngayon?" Tumayo siya agad. Isinuot ang sapatos, kinuha ang maliit na krusipiyo mula sa dingding. Sa loob ng sasakyan, mahigpit niyang hinawakan ito habang nagmamaneho. Sa ospital. Sa kwarto ng kanyang ina, tahimik ang lahat. Nakaupo si Liza sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanilang ina. Nang makita siya, ngumiti si nanay. "Miguel, dala mo ba?" mahina niyang tanong. Kinuha ni Miguel ang krusipiyo mula sa bulsa at inilagay sa kamay ng kanyang ina. "Minsan, anak, ang krus na ito ay hindi lang kahoy. Ito'y paalala na kahit gaano kabigat ang dinadala natin, hindi tayo nag-iisa," bulong ng kanyang ina, pilit na ngumiti. Umupo siya sa tabi, at silang tatlo, si nanay, si Liza, at siya, nagdasal ng tahimik. Sa gitna ng katahimikan, may naramdaman siyang hindi niya maipaliwanag, isang init na tila bumalot sa kanilang lahat. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ni Marcus sa arena, naglalakad na taas noo kahit sa harap ng kamatayan. Naalala niya ang tanong na minsang itinuro sa kanya ng kanyang guro sa relihiyon noong bata pa siya, "Kung ikaw ay haharap sa panganib para sa iyong pananampalataya, anong pipiliin mo, takot o katapangan?" Noon, hindi niya alam ang sagot. Pero ngayon, sa harap ng kanyang ina, na mahina ngunit matatag ang loob, alam niya na. Bumalik sa bahay. Pagkatapos ng ilang oras sa ospital, umuwi si Miguel. Sa bawat hakbang papasok sa kanyang bahay, tila mas magaan ang kanyang pakiramdam. Nilapag niya ang krusipiyo sa mesa. Pinagmasdan ito. Hindi na siya nagdududa kung ano ang kahalagahan nito. Ang simpleng kahoy na iyon ay nagdadala ng kwento, ng tapang, pag-asa, at pagmamahal. Biglang umambon sa labas. Lumapit siya sa bintana. Habang pinapanood ang pagpatak ng ulan, naisip niya, ilang beses na siyang naligaw sa buhay, ilang beses na niyang hinayaan ang sarili na makalimot sa pananampalataya. At ngayon, unti-unti siyang bumabalik. Tumunog muli ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Clara, "Miguel, may plano kami ni Aling Rosa na magtipon ng mga kapitbahay para sa isang maliit na dasal sa park. Gusto ka naming isama." Isang gabi ng pagkakaisa at pag-alala. Napangiti siya. Tinanggap niya ang paanyaya. Sa gabi ng pagtitipon, sa maliit na park sa tabi ng kanilang lugar, nagtipon-tipon ang ilan sa kanilang mga kapitbahay. May dalang kandila, may mga bitbit na rosaryo, at ilan, tulad niya, may hawak na krusipiyo. Nagsimula silang magdasal. Habang binibigkas ang bawat salita, iniisip ni Miguel ang mga taong tulad ni Marcus, na minsan ring nagtipon sa dilim ng katakom para manalangin. Walang takot, puno ng pananampalataya. Pagkatapos ng panalangin, lumapit sa kanya si Mang Ernesto. "Miguel, natatandaan mo ba ang sinabi ko tungkol sa krusipiyo?" "Opo," sagot niya. "Hindi ito basta-basta bagay. Ito ang ating pagkakakilanlan. At kapag hawak mo ito, ipinapaalala mo sa iyong sarili kung sino ka." Tumingin si Miguel sa bituin sa langit.
Sa simpleng pagtitipon na iyon, sa mga simpleng salitang iyon, alam niyang hindi na siya babalik sa dati. May kakaibang liwanag sa krusipiyong hawak niya o marahil sa kanyang puso. At sa katahimikan ng gabing iyon, isang bagong simula ang ipinanganak. Pagkalipas ng ilang araw, si Miguel ay nagising na may kakaibang sigla. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nagising siyang may direksyon sa isip. Umupo siya sa kanyang mesa, inilapag ang krusipiyo sa gitna, at nagdasal ng tahimik. Turuan mo akong gawing tahanan ang lugar na ito, hindi lang bahay. Habang tumatagal, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang paligid. Ang sala na dati puno ng kalat, ngayon ay gusto niyang linisin. Ang kusina na dating walang buhay, biglang nagkaroon ng aroma ng tinimplang kape at bagong lutong tinapay. Pagbisita ni Aling Rosa. Isang umaga, kumatok si Aling Rosa. Miguel, anak, pwedeng makitawag. Pasok po, Aling Rosa. Kape po muna. Umupo ang matanda sa mesa at napatingin sa krusipiyo na nasa gitna. Napansin ko parang gumaan ang loob sa bahay mo, ani Aling Rosa. Nag-umpisa akong manalangin dito tuwing umaga, sagot niya. Maganda yan. Alam mo ba, sa aming pamilya noon, may isang kwento, nagsimula ang matanda. May panahon na halos mabasag ang aming pamilya dahil sa sigalot sa lupa. Pero isang gabi, nagtipon kami sa paligid ng krusipiyo. Humingi kami ng tawad, nagdasal kami ng sabay-sabay. At sa sumunod na araw, parang milagro, nagkaayos ang lahat. Nakinig si Miguel na parang bata na inuugod-ugod sa kwento. Ang kwento ni Mang Ernesto. Kinahapunan, nadaanan niya si Mang Ernesto sa tindahan. Kamusta, Miguel, bati nito? Maayos naman po, Mang Ernesto. Alam niyo po, napapansin kong may kakaiba kapag sinisimulan ko ang araw sa pagdarasal sa harap ng krusipiyo. Napangiti ang matanda. May kwento ako sa iyo, ani nito. Noong kabataan ko, nagkaroon ng matinding problema ang pamilya namin, nalubog kami sa utang. Halos hindi na kami nag-uusap sa bahay. Isang gabi, iniupo kami ng aking ina sa harap ng krusipiyo. Sinabi niya, kapag pinili nating mag-away, mawawasak ang pamilya. Pero kung pipiliin nating lumuhod sabay-sabay, mananalo tayo. Nagdasal kami ng mataimtim. At hindi ko maipaliwanag, dumating ang tulong mula sa mga hindi inaasahan. Tumango si Miguel, pinipilit ipunin sa kanyang isipan ang bawat kwento na naririnig niya. Pagbabago sa sariling tahanan. Pagbalik niya sa bahay, nagdesisyon siyang ilagay ang krusipiyo sa lugar kung saan ito makikita ng lahat, sa itaas ng pintuan ng sala. Sa gabi, pinatay niya ang ilaw, nagsindi ng isang kandila, at umupo sa harap nito. Hindi ko alam kung paano ang tamang paraan, bulong niya. Pero andito ako. Dahan-dahan siyang nagsimulang magdasal. Sa simula, parang awkward. Pero habang tumatagal, parang may humahaplos sa kanyang balikat. Pagdating ni Liza. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Liza. Kuya, parang ang tahimik ng bahay mo, sabi nito habang pumapasok. Nag-umpisa akong magdasal dito gabi-gabi, sagot niya. Umupo silang dalawa sa harap ng krusipiyo. Alam mo, sabi ni Liza, ganyan ang ginagawa ni nanay. Kapag may problema, tatahimik lang siya sa harap ng krus. Tapos kinabukasan, parang alam na niya kung ano ang gagawin. Tumingin silang dalawa sa krusipiyo. Tumahimik. Wala silang sinabing anuman. Pero ang katahimikan na iyon ay puno ng damdamin, parang nag-uusap ang kanilang mga puso. Ang kwento ni Clara. Isang gabi, nagpunta si Clara. Miguel, pwede ba akong makiupo saglit? Pasok ka, sagot niya. Alam mo ba, nung bata ako, nag-away ang mga magulang ko. Isang linggo silang hindi nag-usap. Pero isang gabi, nakita ko ang tatay ko na lumuhod sa harap ng krusipiyo. Kinausap niya ang Diyos. Kinabukasan, sinundo niya ang nanay ko sa trabaho. Simula noon, tuwing may alitan kami, inuuna muna naming manalangin bago magsalita. Napatingin si Miguel sa kanya. Miguel, ang bahay na may krusipiyo na ginagamit sa tamang paraan ay hindi lang tahanan. Isa itong kanlungan. Mga simpleng gawain na may malaking epekto. Mula sa mga kwento ng mga taong nakapaligid sa kanya, natutunan ni Miguel ang mga simpleng ritual. Mag-umpisa at magtapos ng araw sa isang dasal sa harap ng krusipiyo. Hawakan ito sa tuwing may bigat sa puso. Magsindi ng kandila tuwing Biyernes ng gabi bilang pasasalamat. Magtipon kasama ang pamilya kahit isang beses sa isang linggo upang magdasal.
At unti-unti, ang kanyang bahay na dati tila malamig na kahon ay naging tahanan. Isang hapon sa park. Habang naglalakad sa park, nakita niya si Mang Ernesto na may dalang maliit na krusipyo. Magandang hapon, Miguel. Alam mo ba, itong park na ito dati ay pinupuntahan ng mga matatanda para magdasal. Pero unti-unti, nakalimutan na. Gusto mo bang buhayin yon? Tumango si Miguel. Sa susunod na linggo, nagtipon silang apat, sina Miguel, Aling Rosa, Mang Ernesto, at Clara. Nagdala sila ng mga krusipyo, rosaryo, at kandila. Sa gitna ng park, nagsimula silang manalangin. Lumapit ang ilang naglalakad, nakisali. Hanggang sa may ilan na nagdala rin ng kanilang mga anak. Isang tahanan sa gitna ng lungsod, bulong ni Miguel. Ang pagbisita sa ospital. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital. Mahina na si nanay. Miguel, mahina niyang tawag. Ma, andito ako. Alam mo na kayo ang ibig sabihin ng krusipyo. Tumango siya. Hindi ito simpleng bagay, anak. Ito ay paalala. Isang paanyaya na gawing banal ang bawat espasyo. Kahit isang sulok ng tahanan ay maaaring maging altar kung may panalangin. Salamat, Maeng. Magdasal tayo, bulong ng matanda. Magkahawak kamay, nagdasal silang muli. Pagbalik sa bahay, isang tahanan na may buhay. Pagdating niya sa bahay, napangiti siya. Hindi na ito ang parehong bahay na iniwan niya. Tila buhay ang bawat sulok. Tahimik, mapayapa, at puno ng liwanag. Umupo siya sa harap ng krusipyo, pumikit, at nagpasalamat. Ang isang tahanan na puno ng dasal ay nagiging tahanan na puno ng biyaya. Ilang linggo na ang lumipas mula nang simulan ni Miguel ang kanyang bagong ritual. Ngunit isang gabi, habang nakaupo sa harap ng krusipyo, hindi niya maiwasang mapaisip, ginagawa ko ba ito dahil naintindihan ko o dahil lang nakasanayan ko na? Lumapit siya sa bintana, tiningnan ang tahimik na kalye at muling bumalik sa mesa. Pinagmasdan niya ang krusipyo. Anong sinasabi mo sa akin, bulong niya? Isang panaginip. Sa gabing iyon, nanaginip siya. Sa panaginip, naglakad siya sa isang mahaba at madilim na daan. Sa dulo, may isang malaking krus na nagliliwanag. Pero sa tuwing lalapit siya, unti-unting lumalayo ito. Mula sa likod niya may tinig, hindi sapat ang makita. Kailangan mong maintindihan. Nagising siyang may malamig na pawis sa noo. Pagmumuni-muni. Kinabukasan, naupo siya sa harap ng krusipyo. Sinimulan niyang itanong sa sarili. Nagpapatawad ba ako tulad ng itinuro ni Kristo? May galit pa ba akong kinikimkim na hindi ko pa kayang bitiwan? Nakakatulong ba ako sa iba, o puro sarili lang iniisip ko? Kapag may nagkamali sa akin, mas pinipili ko bang magparaya o gumanti? Ginagawa ko ba ang tama kahit walang nakakakita? Bawat tanong ay parang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ang kwento ni Aling Rosa. Kinahapunan, muling dumaan si Aling Rosa. Miguel, napansin ko ang pagmingming sa mata mo nitong mga nakaraang araw. Pero napapansin ko ring parang mabigat ang isip mo. Aling Rosa, paano mo malalaman kung tama ang landas na tinatahak mo? Ngumiti ang matanda. Alam mo, noong kabataan ko, mahilig akong manghusga sa iba. Akala ko, dahil madalas akong nagdadasal, mas mabuti na ako kaysa sa iba. Pero isang araw, dumaan ako sa isang batang pulubi. Tinignan ko siya ng may panghuhusga sa mata. Pero bago ako makalayo, nilapitan ako ng isang matanda at sinabing, mas mahalaga kung paano mo tinitingnan ang kapwa kaysa kung gaano karaming dasal ang binibigkas mo. Napahiya ako. Doon ko naintindihan, hindi sapat ang ritual. Kailangan kong baguhin ang loob ko. Tumahimik si Miguel. Pagsusuri sa sarili. Simula noon, tuwing gabi bago matulog, nagsimula siyang magtanong sa sarili. Kanino ako nakapagsalita ng masakit ngayong araw? May tumulong ba ako kahit sa maliit na paraan? May pinili ba akong gawin kahit mahirap dahil iyon ang tama? At tuwing may sagot na hindi niya gusto, pinipilit niyang itama sa susunod na araw. Ang kwento ni Mang Ernesto. Isang umaga, nadaanan niyang muli si Mang Ernesto. Miguel, may gusto akong ipaalala sa iyo, sabi ng matanda. Ano po iyon, Mang Ernesto? Ang krus ay hindi lang paalala ng sakripisyo ni Kristo. Ito rin ay paanyaya para sa atin na maging mabuting tao kahit mahirap. Hindi ka kailangang maging perpekto. Pero bawat araw, may pagkakataon kang piliin kung anong klase ng tao ang gusto mong maging. Isang araw sa simbahan.
Nagpunta si Miguel sa simbahan. Umupo siya sa likod, pinanood ang mga taong nagdarasal. May isang matandang lalaki na tila pagod, nakaluhod, umiiyak. May batang babae na mahigpit ang hawak sa rosaryo. May isang lalaki na mukhang nawala sa sarili, tahimik lang na nakaupo. Lahat sila may kanya-kanyang dinadala. Napaisip si Miguel, lahat tayo may krus. Pero paano natin ito pinapasan? Lumapit siya sa altar, lumuhod at nagdasal. Diyos ko, turuan mo akong maging mas mabuti hindi lang sa panlabas, kundi sa loob. Turuan mo akong piliin ang kabutihan kahit walang nakakakita. Pagbalik sa bahay, isang eksperimento. Nagdesisyon siyang gumawa ng isang maliit na eksperimento. Tuwing may makikita siyang taong nangangailangan, kahit simpleng tulong lang, tutulong siya nang walang iniintay na kapalit. Isang araw, nakita niyang may batang naglalakad na walang tsinelas. Binilhan niya ito ng isang peres. Hindi nagpasalamat ang bata. Umalis lang ito. Pero sa kanyang puso, magaan ang pakiramdam. Kinabukasan, may matandang babae na hirap tumawid. Tinulungan niya ito, umiti lang ang matanda at naglakad palayo. Sa bawat maliit na kilos, napapansin niyang gumagaan ang loob niya. Pag-uusap nila ni Liza. Dumalaw si Liza isang gabi. "Kuya, parang mas tahimik ka na ngayon." "Pero mas totoo," sabi nito. "Natuto na akong hindi lang magdasal kundi magsalamin," sagot niya. "Paano mo nalalaman kung tama ang ginagawa mo?" "Simple lang, tinatanong ko ang sarili ko kung si Kristo ba ang makakakita sa akin, ikatutuwa ba niya ang ginagawa ko?" Isang kwento ng pagbabago. Ilang araw matapos iyon, kinausap siya ni Clara. "Miguel, alam mo ba dati galit ako sa kapitbahay kong maingay. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, wala siyang respeto. Pero isang gabi, napansin kong umiiyak siya sa labas ng bahay. Nilapitan ko siya, kinausap. May problema pala siya sa pamilya. Simula noon, tuwing naririnig ko siyang nag-iingay, iniisip ko, baka yun na lang ang paraan niya para ilabas ang bigat ng kanyang dibdib." Napangiti si Miguel. "Ang krusipiyo sa ating bahay ay paalala," sabi niya. "Pero ang krusipiyo sa loob ng ating puso ang mas mahirap buhatin." Isang hamon. Bago matapos ang linggo, nagpadala si Mang Ernesto ng mensahe. "Miguel, gusto mo bang sumama sa amin sa outreach sa susunod na linggo? Pupunta kami sa isang bahay ampunan." Pumayag siya. Sa araw ng outreach, nakita niya ang mga batang ulila na may mga ngiti sa kabila ng kakulangan. Doon niya lalo na intindihan, hindi kasapatan ang magreklamo. Dapat matutong magpasalamat. Pagbalik sa tahanan, mas malalim na pananaw. Umupo siya sa harap ng kanyang krusipiyo sa bahay. "Maraming salamat sa lahat ng pagtuturo. Hindi ko alam kung perpekto na ako at alam kong malayo pa. Pero araw-araw, susubukan kong piliin ang tama." Isang paalala bago matulog. Sa bawat gabi bago matulog, sinimulan niya ang simpleng dasal. "Patawad kung may nasaktan akong damdamin ngayon. Salamat sa biyaya. Bukas, sana maging mas mabuti ako kaysa ngayon." At sa simpleng panalangin na iyon, unti-unti niyang nadarama na ang krusipiyo sa kanyang dingding ay hindi lang kahoy. Isa itong salamin ng kanyang puso. At sa bawat pagtingin niya rito, tinatanong niya ang sarili. Ako ba'y isang liwanag sa dilim? Ako ba'y nagpapatawad tulad ng ipinatawad sa akin? Ako ba'y nagmamahal ng walang hinihintay na kapalit? At sa katahimikan ng gabi, alam niyang nagsisimula na siyang sumagot. Kung umabot ka sa dulo, i-comment ang iliwanag, mag-subscribe, at i-share sa pamilya at kaibigan.